ko, paano mo nahuli? Kahit mabuti pa ang intensyon natin, wala tayong karapatan na basta na lang alisin ang isang mahalagang bagay para sa mga taong mahal natin. Ako nga pala si Ato, 32 years old, laking antipolo at nagkatrabaho sa isang kumpanya sa Pasig. Hindi naman talaga ako mahilig makinig sa radyo. At magmula noon, wala na akong pinapalagpas sa mga magagandang kwento dito. Ang ganda pang pakinggan ang boses sa mga dramatista at dahil sa galing nilang umarte, nabibigyan talaga ng buhay ang mga kwentong ipinapadala sa programang ito. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na ipadala naman ang sarili kong kwento at sana naman ay magustuhan ninyo ito. Oy, nandiyan ka na pala. Opo, tay. Dumalaw lang ako dito sa bahay. Ano po? Pasensya ka na, anak, ha? Pagod na pagod ako, Tsaka, ang sakit ng katawan ko, Bakit naman po kasi ngayon lang kayo umuwi? Gabing-gabi na, Di sana, nakapagpahinga na kayo. Kasi, matindi ang traffic dyan sa Marcos Highway. Wala na nga halos galawan, Madalas talaga traffic, tay. Lalo na ngayon na dumadami na yung mga sasakyan sa kalsada. Tapos isisisi nila sa jeep kung bakit lumalala ang traffic. Naku, ewan ko ba sa mga taong yan? Relax lang po, tay. Pagod lang kayo. Totoo naman ang sinasabi ko, baka hindi nila alam. Kung hindi dahil sa aming mga jeepney driver, baka mas lalong nahihirapang bumiyahe ang mga tao. Sige po, tay. Pumasok na po muna tayo sa loob ng bahay at makapagpahinga na po kayo. Mabuti pa nga. At nagugutom na. Naku, tay. Okay lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Baka natuyuan lang ako ng pawis. Sige na. Pumasok na tayo sa loob. Nako, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Wag mo akong pansinin. Nangihina lang ako at matindi ang traffic kanina. Nakapagluto ka na ba? Oo. Sige na, kumain ka na dyan. Sabayan niyo akong kumain dito. Ano ba kayo? Nagapunan na po kami ni nanay. Ay, ganun ba? Ang sarap ng ulam. Sinabi ko na kasing wag nang magpapagabi. Ayan tuloy, nagkakasakit ka na naman. Ano bang magagawa ko? Traffic nga sa daan. Kahit gustuhin kong makauwi ng maaga, hindi ko... Nako, wag ka na nga muna dumaldal dyan. Kumain ka na lang muna at hahanapin ko yung gamot mo. Tikas kasi ng ulo mo. Sinabi ko na kasing wag mo nang babiyahe ngayon Ay nako, tay. Pinagsabihan na pala kayo ni nanay na wag na munang bumiyahe. Sana sinunod niyo na yung sinabi niya. Hindi pwede, Ato. Hanggat kaya ko pa, mamamasada pa rin ako para, kumita ng pera. Mahirap ang buhay ngayon. Pero mas mahirap po kapag nagkasakit kayo. Huwag po nating antayin na ma-ospital pa kayo. Mas malaking problema yun. Anak naman, bakit ba kayo nag-iisip ng ganyan? Wala pa nga, hindi pa nga nangyayari. Huwag mong pangunahan. Aantayin pa ba natin na mangyari yun, tay? Saka na natin isipin yan kapag nandyan na. Hindi nga natin dapat pinag-uusapan yan dahil problema lang yan. Lalo lang sasakit ang ulo natin dyan. Ayan tuloy. Lalo akong nagkakasakit sa mga sinasabi mo Ang sa akin lang po, tay, iniisip ko lang po yung kalagayan nyo. Matanda na rin kayo. Dapat nagpapahinga na nga kayo Kung ako lang talaga ang masusunod, gusto ko na pong tumigil kayo sa pagpapasada. Yan talaga ang mahirap kay tatay. Napakatigas ng ulo. Pero kahit na ganyan siya, hindi pa rin namin maitatanggi na naging mabuti siyang asawa sa nanay namin at naging mabuting ama sa aming mga anak niya. May pagkamainitin ang ulo niya kaya madalas silang magtalo ni nanay at madalas din niya kaming napapagalitan noong mga bata pa kaming magkakapatid. Pero kahit kailan, wala kaming nabalitaan na nang babae siya
At nakita rin namin ang paghihirap niya bilang jeepney driver para mabuhay ang pamilya namin at para makapagtapos kaming lahat sa pag-aaral. At ngayong may mga trabaho na kami, gusto ko na bang makabawi sa mga magulang ko. Gusto ko namang makitang hindi na sila nahihirapan at napapagod sa pagkatrabaho, lalo na at hindi na rin sila bumabata. May naisip akong plano, pero hindi ko lang alam kung papayag ba dito ang asawa ko. Ato, mag-agahan ka na dito. Sige. Nagugutom na rin ako eh. Masarap yung niluto ko para sa'yo. Kanina ko pa naamoy eh. Bukang mapaparami ako dito eh. Ay nako, sige lang. Basta tirahan mo yung anak mo, ha? O syempre naman, mahirap magutom yun. Baka umiyak na naman. Ay nako, oo nga. Naalala ko yung nangyari nung isang araw. Ang hirap patahanin ng batang yan. Ganun talaga yung mga bata, ano ka ba? Lalo na kapag kagutom. Pero, teka, may napapansin ako sa'yo. Ha? Ano naman yung napapansin mo? Parang pumuputi ka ngayon. Ay naku, Ato, ewan ko sa'yo. Baka may atraso ka lang sa akin, kaya ayan, inuuto mo na naman ako. Hindi, totoo nga. Alam mo, mahal kita. At ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Sus! At mas lalo ka pang gumaganda ngayon dahil lalo ka pang pumuputi. Talaga ba? Oo nga. Kaya, ano bang gamit mong sabon para pumuti ka ng ganyan, ha? Ano ka ba? Kasama kita nung bumili ako ng sabong panligo na yun na ginagamit ko para dyan. White Rose Papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Sige, gagamit din ako niyan. Baka sakaling pumuti-puti rin ako. Sige. Ay, oo nga pala. Ato, buti naalala ko. Mukhang okay ka na. Kagabi kasi parang ang lalim nung iniisip mo. Sorry, Pia. Napansin mo pala yun. Ano bang gumugulo dyan sa isip mo ngayon? Wala. Huwag mo nang tanongin. Maliit na bagay lang naman yun. Alam mo, hindi ka maguguluhan kung talagang maliit na bagay lang yan. Kitang-kita ko sa mukha mo na parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Ay nako, kilala mo talaga ako. Aba, syempre. Asawa mo ko eh. Sige na, sabihin mo na sa akin yan. Malay mo naman, makatulong ako. Ano kasi, hindi ko na alam yung gagawin ko kay tatay. Bakit? Nag-away ba kayo ng tatay mo? Hindi naman, pero kasi gusto ko na sana siyang tumigil sa pagpapasada ng jeep. Kaya ayaw naman niya makinig sa akin. Pero bakit mo naman kasi pinapatigil yung tatay mo? Kung gusto niyang pumasada, di ipabayaan mo na lang. Hindi pwede. Matanda na si tatay. At ang dapat sa kanya, magpahinga na. Nakakasakit na nga eh. Kaya lang, wala naman ako magawa. Tigas ng ulo eh. Ato, yun na lang kasi yung pinagkukunan nila ni nanay ng kikitain nila. Pero alam mo, naiintindihan ko naman yung punto mo. Kahit nga si nanay, gusto kong tumigil sa paglalabada. Kaya, naguguluhan tuloy ako. Kasi tingin ko, kaya ko namang mabigay yung pera sa kanila para makapagnegosyo sila. Kahit simple pagkakakitaan lang, okay lang naman Kaya lang, kayo naman ang anak natin yung iniisip ko. Baka mahirapan naman ako sa pagsuporta sa inyo. Alam mo, wag mo nang masyadong isipin yan. Pareho naman tayo may trabaho Kahit paano, malaki na rin yung kinikita natin. Para naman to sa mga magulang mo. Kaya wag ka mag-alala, tutulungan kita. Mabuti na lang talaga at nakuha ko rin ang suporta ng asawa ko. Kahit papaano, nakabawas sa mga iisipin ko. Sinubukan ko na rin kausapin ng mga kapatid ko tungkol sa pinaplano ko. Medyo nalungkot nga lang ako dahil magkakaiba kami ng pananaw tungkol dito. May iba sa kanila, tutol sa gusto kong mangyari. May mga sarili na rin kasi silang pamilya, kaya hindi nila kakayaning tumulong sa akin. Yung isang kapatid ko naman, susubukan na lang daw niyang mag-abot sa akin ng pera kung kakayanin niya. Wala na akong magagawa kung hindi intindihin na lang sila. Mukhang kami na lang ni Pia ang magtutulungan para dito. At dahil desidido na ako sa plano ko, oras na siguro para sorpresahin ko na ang mga magulang ko.
Ano ba tong sasabihin mo sa amin ng nanay mo, Ato? At pinipigilan mo pa akong bumiyahe ngayong araw? Oo nga, anak. Importante ba talaga to? Siyempre naman, Nay. Tay, hindi ko naman kayo kakausapin ngayon kung hindi eh. Saka, pabilis lang naman to. Mabilis lang pala tong usapan na to eh. Simulan na natin tong nang makabiyahe na ako. Tay, huwag mong minamadali yung anak mo. Pakinggan muna natin ng mabuti yung sasabihin niya. Tay, depende rin yun sa magiging takbo ng usapan natin. Kung magiging okay lang para sa inyo to, edi tapos agad yung usapan natin. Pero mas maganda sana kung hindi na muna kayo bumiyahe. Bakit parang ayaw mong ipasada ko yung jeep ko, ha? Teka nga, pwede bang huminahon ka na muna at makinig muna tayo sa sasabihin ng anak natin? Sige na, Ato. Tungkol saan ba to? Pinag-usapan na namin ng mabuti ni Pia to. At napagkasunduan namin na magbibigay ako ng pera sa inyo. Popondohan ko kayo. Ay, nako anak. Hindi kami humihingi ng pera sa'yo. Oo nga, Tay. Pero, sandali, patapusin niyo muna ako. Gusto ko po kasing mangyari, pabigyan ko kayo ng negosyo. Simpleng negosyo lang. Para lang may pagkakitaan kayo. Ay, anak. Magandang idea yan. O paano, mukhang nagugustuhan na ni nanay yung plano ko para sa inyo. Aba, syempre naman, anak. Pwede akong magtayo ng karinderya. O yan. Maganda yan, Nay. Sa wakas magagamit ko rin yung galing ko sa pagluluto. Kung kailan ko kayo hanapan ng pwesto, walang problema. Ako nang maghahanap para sa inyo. O kaya, dyan na lang sa labas ng bahay mismo. Ay, tama yan. Maganda talaga tong naisip mo, anak. Pwede na akong tumigil sa paglalabada kapag natuloy ito. Yun naman po talaga yung gusto kong mangyari. Para hindi na rin kayo mahirapan pa. Saka, at least, di ba, hawak nyo yung oras nyo. Kung nandito lang kayo sa bahay ni tatay, makakapagpahinga kayo. Ato, kumikita naman ako sa pagpapasada ko. Hawak ko rin naman yung oras ko, ah. Anong kinalaman nun sa usapang to, ha? Syempre, Tay, kasama ka dun sa plano ko. Kapag ka natuloy to, hindi nyo na kailangan pang mamasada. Mas magaan na yung gagawin nyo at saka makakapagpahinga pa kayo. Pinapatigil mo na pa ako sa pagmamaneho ko. Yun na nga po yung gusto kong sabihin at mangyari. Para hindi na rin kayo mahirapan at maiwasan na magkasakit. At least hindi na rin kami mag-aalala sa inyo. Ano, Tay? Okay ka ba ron? Okay yung naisip mo. Para sa'yo. Pero para sa akin, ayoko. Hindi ako pumapayag sa gusto mong mangyari. Huwag mong pinapakailaman ang ginagawa ko, ha? Hindi mo tatanggalin sa akin ang pamamasada ko. Sanay naman ako kay tatay na kung minsan, mahirap siyang kausap. Pero sa pagkakataong ito, nabigla talaga ako. Hindi ko yata napaghandaan ang naging reaksyon niya sa pinaplano ko para sa kanila ni nanay. Siguro, nahihirapan lang akong tanggapin na hindi siya sang-ayon sa gusto kong mangyari. Pero ginagawa ko lang naman to para sa ikabubuti at ikagiginhawa nilang mag-asawa. Baka umaandar lang ang pagkamatigasin ng ulo ng tatay ko, kaya hindi pa rin ako susuko. Magiging pahirapan lang to, pero gagawin ko pa rin ang lahat para makumbinsi ko ang tatay ko. Ang isa sa mga aral na itinuro sa amin ng tatay namin ay wag na wag daw kaming susuko kapag may mga hinaharap kaming pagsubok sa buhay. Wala raw sa pamilya namin ang basta na lang susuko sa laban at dapat tibayan ng loob kahit gaano pa kalaki o kahirap ang pinagdadaan ng problema. Kung hindi gumana sa una, mag-isip o maghanap ulit ng isang paraan hanggang sa makuha mo kung ano yung gusto mo. At para sa akin, isang malaking pagsubok ang pagiging matigas at hindi pagpayag ng tatay ko sa gusto kong mangyari para sa kanila ng nanay ko. Kaya susundin ko lang ang sinabi niya. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para pumayag na rin siya sa pinaplano ko. Anong ginagawa mo dito? Wala naman po, Tay. Tumadalaw lang. Kilala kita, Ato. Alam kong meron kang pakay dito. Tayo naman eh. Para namang minamasama nyo naman yung pagpunta ko dito sa bahay. Pwede bang diretsahin mo na lang ako? Ano ba talaga yung gusto mong mangyari, ha? Bakit ka pumunta dito? Gusto ko lang po kayong sabihan.
Baka kasi mabigla kayo. Oh, bakit naman ako mabibigla? Teka nga, ano ba tong sasabihin mo sa akin, ha? Nakausap ko na po si Mang Abet, yung may-ari po ng junk shop na malapit dito. Oo, si Abet. Kilala ko yan. Bakit? Bakit kayo nag-usap, ha? Inaalam ko lang sa kanya kung sakaling interesado siya sa jeep nyo. Bakit naman siya magkaka-interes sa jeep ko, ha? Basta tay, ang usapan namin ni Mang Abet, gusto raw niyang bilhin yung jeep. Ayoko. Benta sa kanya yung jeep nyo? Sinabi sa'yo to. Hindi ko ibebenta ang jeep ko. Tay, bakit ba kasi ayaw niyong ibenta yung jeep na yan? Ano mangyayari sa jeep ko kapag nasa junk shop na yan? Kakatayin at kikiluhin lang yung jeep ko doon. Kapag nabili niya yung jeep, wala na po tayong pakialam doon. Yun na nga eh. Kaya hindi ko talaga ibebenta sa kanya yan. Ay naman. Ano ba talagang dapat kong gawin para magbago yung isip nyo? Basta jeep ko ang pinag-uusapan, hindi talaga magbabago ang isip ko. Kahit kailan, hindi ko binalak na ibenta o pakawalan yan. Kulit nyo naman, tay. Ikaw ang makulit. Pilit ka ng pilit sa akin. Sinabi ko nang hindi ako titigil sa pagpapasada ko. Tay, isipin nyo na muna ng mabuti. Ayaw nyo ba yung sarili nyo na kayo ang nagnenegosyo? Tutulungan ko naman kayo Kahit kailan ha. Kahit kailan. Hinding-hindi ako aasa sa'yo. May hanap buhay pa ako at kayang-kaya kong pang magtrabaho. Ay, hindi nyo na nga kaya. Nagkakasakit na nga kayo At to, hindi ko pinakailaman yung buhay mo ha. Kaya pwede ba? Huwag mo kaming pakailaman ng jeep ko. Ay naman. Makinig ka naman sa akin Hindi nyo ba naiisip? Yung jeep nyo, luma na yan. Darating din yung panahon na hindi nyo na magagamit yan. Pwede na nga ma-phase out yan Sira ulo to Sinasabi ko lang kung ano yung pwede mangyari, tay. Kailangan nyo rin sumabay sa panahon. Mabuti na ngayon pa lang. Matanggap nyo na mawawala yung jeep nyo sa inyo. Ang kapal na mukha mo para sabihin sa kanya na to. Ayoko lang nahihirapan kayo at nagkakasakit sa pagbiyahin nyo. Pasensya na po, tay. Alam nyo naman na nagmamalasakit lang naman ako Sinabi mo, ganyan ba ang pagmamalasakit, ha? Kinukuha mo sa akin ng isang bagay na napakahalaga para sa akin. Sana, ninakawan mo na lang ako. Mas katanggap-tanggap pa yun sa akin Kesa yung ganito na parang iniinsulto mo ako at ang hanap buhay ko. Hindi naman maiiwasan na nagkakataong magkaiba ang pananaw namin ni tatay sa maraming bagay. Kaya hindi lang ito ang unang beses na hindi kami nagkasundo at nagtalo kami. Pero iba ang pangyayaring to. Mas malalim, matindi, at mas masakit ang naging batuhan ng mga salita namin sa isa't isa. Ayoko sana nagkakasagutan kami ni tatay pero ano magagawa ko? Ang gusto ko lang naman mapabuti ang sitwasyon nila ni nanay. Hindi ko talaga makuha ko bakit hindi pa rin niya ako maintindihan. Pero mukhang ako yata ang naguguluhan at dapat maliwanagan. Ato, pwede ba kitang mautusan, anak? Sige po, nay. Mamaya pa naman ako aalis Naubusan na kasi ako ng sabong panlaba dyan. Balak ko sanang maglaba ngayon. Ay naman, wag na po kayong maglaba. Kakalinis nyo lang ng bahay O sige anak, bukas na lang ako maglalaba. Pero ibili mo pa rin ako ng sabon mamaya ha? O sige, nay. Pero teka, ano bang sabon yung ginagamit nyo panlaba? Siyempre, yung pinakamagaling sa lahat. Kapag ito ang ginamit mo, siguradong tanggal ang mancha. Pride detergent. Hindi lang puti, kislap puti. O sige po, nay. Bibilin ko yan para sa inyo. Kanina pa ba wala si tatay dito? Ay nako, muntik na kayong mag-abot nun. Kung nagkataon, mag-aawin na naman kayong mag-ama. Buti na lang talaga at hindi kami nagkaabutan. Baka mamaya magkagulo na naman kami kapag nakita kami.
Pwede ba kasing itigil nyo na yung pag-aaway niyong mag-ama, ha? Siya naman po kasi ang problema eh. Intindihin mo na lang yung tatay mo. Matanda na yon. Oo nga po, Nay. Iniintindi ko naman siya eh. Kaya nga pinipilit ko sa kanya to eh. Siya po yung iniintindi ko. Kung talagang iniintindi mo siya, anak, baka pwede namang huwag mo na siyang patigilin sa pamamasada niya. Di po pwede yun. Para saan pa itong binabala ko sa inyo kung mamamasada rin naman siya? Kayo nagkakagulong mag-ama eh. Kaya nga po ako pumunta dito ngayon. Nay, baka pwedeng kumbinsihin niyo po si tatay. Sabihin niyo sa kanya, umahig na siyang ibenta yung jeep niya. Yung negosyo niyo na lang ang pagtuunan niya ng pansin. Nako, hindi ko magagawa yan, anak. Ay naman, ayaw niyo bang matuloy ito? Pareho kayo ni tatay ang makikinabang dito. Ayaw niyo ba nun? Mas makakapagpahinga kayo. Pagagawa niyo pa yung mga gusto niyo. Sa totoo lang, anak, ako gusto ko. Magagawa ko ang gusto ko, kikita ako sa pagluluto. Pero ang tatay mo, magagawa pa rin ba niya yung isang bagay na mahalaga sa kanya kapag wala na yung jeep niya? Kala ko pa naman na okay sa inyo. Bukang pati pala kayo, hindi pa nanilinawan sa inaalok ko sa inyo. Aba, Ato, baka ikaw ang hindi pa nalilinawan. Baka hindi mo alam kung gaano kahalaga para sa tatay mo yung jeep na yan. Nay, naiintindihan ko naman po yun eh. Hindi, anak eh. Hindi mo naiintindihan ang tatay mo. Alam mo namang pareho kami ng tatay na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Wala siyang mahanap noon na maayos na trabaho. Hindi namin malaman noon kung paano namin kayo bubuhay yung mga anak namin. Opo, Nay. Alam ko naman po yun eh. Naaalala ko po yun. Kaya gumawa talaga siya ng paraan noon para makapag-ipon. Para mabili niya yung jeep na yan. Dugo at pawis ang punhunan niya dyan, anak. At yung jeep na yan ang nakatulong para magkaroon tayo ng tirahan. Para makakain tayo. Para makapag-aral kayong magkakapatid. Yan ang bumuhay sa pamilya natin. Alam ko naman po yun, Nay. Kung ganun, dapat naiintindihan mo ang tatay mo. Matagal na niyang kasama yung jeep na yan. Marami na silang pinagdaanan ng jeep na yan. Tapos, ang gusto mo, basta-basta mo na lang itong bebenta? Masakit yun para sa kanya, anak. Yan na mismo ang buhay niya. Kaya huwag mo namang alisin ito sa kanya. Kung hindi dahil sa nanay ko, baka hindi ko pa natutunan kung ano ang naging pagkakamali ko. Dahil sa kagustuhan kong matulungan ng mga magulang ko, hindi ko napagtantong sumobra na pala ako at naging pakialamero na ako. Hindi ko na inisip kung ano yung magiging pakiramdam ng tatay ko sa kapipilit ko. Lumagpas na ako sa limitasyon ko bilang anak niya. Nagkamali talaga ako. Nahihiya na tuloy ako kay tatay. Hindi ko alam kung mapapatawad pa rin ba niya ako. Pero dapat kong itama ang naging pagkakamali ko at kailangan kong makabawi sa tatay ko. Oh, bakit nandito ka na naman? Tay, aalis ka ba ngayon? Siyempre. Mamamasada ako eh. Pwede bang huwag ka munang umalis? Bakit ba sa tuwing pumupunta ka dito, lagi mong ayaw akong pinapalabas kasama tong jeep ko? Nagkakataon lang naman yun, Tay. Nagkakataon daw. Gusto mo ngang ibenta yung jeep ko kay Abet eh. Yung tungkol pala ron, yun po sana yung gusto kong pag-usapan natin. Ako nang pinag-uusapan natin yan eh. Nag-aaway lang tayo eh. Sa tingin mo ba, gusto kong mangyayari sa atin yung dalawa ha? Hindi po, Tay. Kaya lang kung minsan talaga magkaiba yung pananaw natin sa mga bagay-bagay eh. Kaya nga, mas maganda siguro, wag na muna natin pag-usapan yan. Kaya kung nagkahagulo tayo ng dahil lang dyan. Tay, pakinggan nyo lang sana yung sasabihin ko sa inyo. Ipinapangako ko, ito na yung huling beses na pag-uusapan natin yung bagay na yan tungkol dito. Okay, sige.
Sabihin mo na yung gusto mong sabihin para matapos na to. Hindi ko na po kayo pipilitin na ibenta yung jeep. Nagulat naman ako dyan sa sinabi mo. Nung huling beses na nag-usap tayo, iba yung naririnig ko sa'yo eh. Naisip ko lang po kasi na matagal na yung jeep na yun sa inyo. Matagal yun ang kasama sa buhay yan. Yun din po yung nakatulong sa pamilya natin para mabuhay tayong lahat. Ato, napag-aral at napagtapos ko kayong magkakapatid. Nakapaglagay ako ng pagkain sa mesa natin para makakain tayo. Kahit mahirap ang buhay, naitawid ko pa rin at naibigay ko pa rin ang mga pangangailangan nyo. Nagawa ko ang lahat ng yan nang dahil sa jeep na to. Yan na nga yung mga bagay na hindi ko naisip eh. Kaya, pasensya ka na tay kung iba yung naging dating sa inyo. Parang pinabaliwala ko yung mga kahalagahan ng mga bagay na tumulong sa atin. Mahalaga talaga sa akin to, anak. Marami na kaming pinagdaanan ng jeep na to. Parte na yan ng pagkatao ko. Yan ang tatandaan mo. Kaya kapag nawala sa akin yan, parang pinatay nyo na rin ako. Grabe ka naman, tay. Pero pasensya na talaga. Sabi ko pa noon na mawawala na yung ganyang klase ng jeep sa kalsada. Hindi ko inintindi kung ano mararamdaman nyo ng mga oras na yon. Sana, patawad nyo pa ako. May punto ka rin naman eh. Nagbabago ang panahon. Kung minsan, may mga nangyayari na hindi natin inaasahan at hindi na paghahandaan. Ano na ngayon ang binabalak mo? Itutuloy ko pa rin po yung balak kong negosyo para kay nanay. Alam ko po kasing gusto niya talaga magkaroon ng sariling karinderya eh. Maghahanap na lang siguro ako ng tao makakatulong niya. Basta, hindi niya gawing mag-isa. Huwag ka nang maghanap ng tao. Baka mapagastos ka pa dyan eh. Ako na lang ang tutulong sa nanay mo. Ha? Kayo? Ano pong ibig niyo sabihin? Mukhang dumating na nga yung panahon na kailangan ko nang itigil ang pamamasada. Hindi natin masabi kung hanggang kailan nila papayagan na bumiyahe to. Uunahan ko na lang sila kung sakaling magkakaroon ng pagbabago. Pero kahit anong mangyari, hindi mawawala sa akin ang jeep ko. Sa wakas, nagkaintindihan na rin kami ni tatay. Ang akala ko noong una, wala na talaga. Pero iba pa rin talaga ang pagmamahalan ng isang pamilya. Mas nananaig ang pagmamahalan sa isa't isa. Kaya naman, itinuloy ko pa rin yung pinaplano ko. Pinondohan ko ang karinderya ni nanay at si tatay naman ang tumutulong sa kanya. Nagagamit nila ang jeepney ni tatay para sa pagbiyahe ng mga ipinamalengke na kakailanganin sa pagluluto ng mga ulam. Noong una, maganda ang kinalabasan dahil kumikita naman ang karinderya. Hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Isang araw, biglang ayaw nang umandar ng jeepney ni tatay. Sinubukan pa naming ipaayos pero wala na talaga. Hindi ko na pinilit si tatay na dalhin na lang sa junk shop ang jeepney dahil alam kong masasaktan lang siya. Pagmula noon, halos gabi-gabi, natutulog siya sa loob ng jeepney at minsang narinig ko siyang umiiyak habang nakadikit ang ulo niya sa manibela. Kilala kong matatag sa buhay ang tatay ko. At ngayon ko lang siya nakitang ganun ka-emosyonal. Mahal na mahal talaga niya ang jeepney niya. Parang namatayan siya ng isang matalik na kaibigan. Pero kahit mahirap, kailangan niyang tanggapin na hindi na ito gagana pa. Sa ngayon, nasa amin pa rin ang jeepney ni tatay pero naghahanap pa rin ako ng bagong sasakyan na magagamit niya. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat, Ato. Mas malalim pa yung ibig sabihin ng jeep na yun para sa tatay niya. Kaya pala ganun na lang talaga katindi yung pagtanggi ng tatay ni Ato kung bakit ayaw niyang i-let go yung jeep na yun. Kasi hindi lang yun basta jeep para sa kanya. Hindi lang yun basta pinagkukuhanan niya ng pera o pangtustos.
kundi, alam mo yun, parang doon nabuo lahat ng mga pangarap. 'Di ba? Parang, naiiyak ako dun sa part nung kinukwento ng tatay niya kung gaano kahalaga sa kanya yung jeep na yon. Yung jeep na naghain ng pagkain sa mesa, yung jeep na nakapagpaaral sa mga anak niya, yung jeep na sumagot sa mga pangangailangan nila. Hindi siya basta jeep lang. Na maaaring sa paningin ng iba, luma na ilang andar na lang siguro, maaring mag-retire na rin, 'di ba? Katulad ng tatay niya na unti-unti na rin talagang nanghihina kasi nga tumatanda na, kasabay ng jeep niya na habang tumatagal paluma na ng paluma at maaring dumating yung panahon na hindi na nga umandar katulad na nga nangyari, 'di ba? Hindi na nga umandar talaga yung jeep na yon. Pero alam mo yun, merong mas malalim na kahulugan yung jeep na yun para sa kanyang tatay. At nung nalaman niya yun, nung narinig niya yun mula sa nanay niya, doon niya naintindihan kung bakit di niya ma-let go. And for sure, lahat tayo may mga bagay tayo na tinatago natin na para sa iba, hindi mahalaga. O kahit nga para sa iyo, 'di ba? Hindi mo na magagamit 'yun, pero tinatago pa rin natin kasi may kwento dun sa likod ng bagay na 'yon. Kayo ba, ano ba yung mga bagay na 'yon na hanggang ngayon nasa sa inyo pa rin? Kahit na ang dami ng mga tao nagsasabi, bakit tinatabi mo pa 'yan? Sira na 'yan. Bakit tinatago mo pa 'yan? Bulok na 'yan. 'Di ba? Hindi mo naman na nagagamit 'yan. Bakit hanggang ngayon nasa iyo pa rin? Kasi may kwento sa likod ng bagay na yon. May sentimental value, kumbaga. 'Di ba? Lahat tayo may ganon. At isa yun sa mga bagay talaga na kahit na hanggang mamatay talaga tayo, hindi natin bibitawan, hindi natin ile-let go. At yun yung nakakapagbigay ng saya sa atin, 'di ba? Isa rin sa mga natutunan din natin sa kwentong to, alam nyo, wag nating pilitin na mag-move on ang isang tao. Kasi 'di ba parang palagi natin sinasabi uy, sumabay ka naman sa agos ng buhay. Iba na yung henerasyon natin ngayon. Teki na ang lahat ng mga tao tapos ikaw nandyan ka pa rin, nakakipad ka pa rin na cellphone. Diba ganun tayo ganun yung mga linyahan natin eh. Lahat nagbago na, 'di ba? Bakit ikaw nandyan ka pa din? Bakit luma pa rin ang suot mo? Bakit dyan ka pa rin nakatira? Bakit yan pa rin yung ginagamit mo? Yung mga ganun. Sana maging malawak yung pangunawa natin na hindi porket nagbabago lahat ng mga tao sa paligid, kailangan ikaw din ay magbago ka din. Kailangan ikaw ay makisabay din. Kasi dapat nating maintindihan na yung rason kung bakit yung mga tao ay nananatili sa ganong estado ng kanilang buhay, 'di ba, sa mga dati pa nilang mga ginagawa ay dahil doon sila komportable. Dahil doon sila masaya. So wag nating pilitin yung mga tao na magbago kasi dahil lang sa lahat ng mga tao sa paligid nila ay nagbabago na. Lahat ng mga tao sa paligid nila ay nagmo-move on na. 'Di ba? Kumbaga lahat ng mga tao sa paligid na nakabili na ng bago pero ikaw, yan pa ring luma ang ginagamit mo, doon siya masaya eh. Yun yung nakakapagbigay sa kanya ng kaligayahan. Doon siya komportable, kaya wag nating pilitin ng isang tao na mag-move on kung ayaw niyang mag-move on. Kasi lahat naman tayo, may choice tayo kung kailan natin gagawin yon. Maaring nandun pa siya sa point ng life niya na dito lang ako. Ayoko muna. So hayaan natin sila. At buti na lang, 'di ba, naintindihan niyo ni Ato. Naintindihan niya kasi naintindihan niya yung kwento sa likod ng mga bagay-bagay na kinikip ng kanyang tatay. At for sure, kaya niya naintindihan kasi siya din naman talaga, meron din naman siya mga bagay na kinikip sa buhay natin. For sure kayo din.